Sabi, Ah, nabalita mo ba yung doktor ng kapitbahay namin? Si Doktor Galing? ay ano sinasabi mo sa akin? Pare, matindi yun. Bakit? Kasi minsan may nararamdaman ako dito sa balakang ko eh. Nagpunta ako ron eh. Dok, pakitignan mo, may dinaramdam ako. Sabi niya, sige iho, umihi ka rito sa botelya. Sabi ko, Dok, bakit pahihin kagad ako, hindi mo man ako check upin. Oo, dapat. Sabi niya, sige, basta umihi ka muna. Hindi gano'n ako, umihi ako doon sa botelya. Yan. Bay, nung abot ko kay doktor, tinanong yung ihi ko, ano masabi? Ano? Kailan mo naramdaman tong sakit mo sa balakang? Pambihira, ihira, marami na sakit mo. Ihi lang, alam mo sakit ko, nagulat nga ako eh. Galing naman. So, binigyan ko ng gamot. Umuwi na ako. Yan. Sabi ko, siguro nakatsamba lang tong doktor na ito. Pwede. Eh, masakit ang tuhod ko. Yeah. Ayun, pabalik ako eh. Ginawa ko, umihi ako sa botelya. Umihi ka. Tapos, pagdaan ko ng kwarto ng anak ko, kinuha ko yung ihi ng anak ko sa rinola. Pagdating sa baba, tumutuloy yung langis ng kotse ko eh. Kinuha ko yung langis. Langis. Pumunta ako kay Dok. Yan. Ito na. Dok! May naramdaman na ako uli. May dala ka bang ihi? Meron, Dok. Tinignan yung ihi. Dinawdaan. Nahulaan pa rin eh. Ano sabi? Sabi, yung rayuma mo, delikado yan. Yung anak mo, pacheck mo, 3 buwan buntis. Tsaka yung kotse mo, pacheisol mo na, kakatok na makina. Sabi, narano mong, yung teenager ako noon, pumasok ako sa kristan eh. Wow, galing yan. Pare, may istorya doon. Yung istorya ni Pedro. Kasi pare, si Pedro yun, ewan ko ba, napakalikot ang kamay. Aha. Eh, minsan, nung ngungulekta kami ng contribution ba, Hmm. ba nakita ni Father, nagbulsa ng 50 pesos? 50 pesos? Oo, galing sa kontribusyon. Wow. Galit na galit yung pare. Di na nagbibihis na kami. Sabi ng Father kay Pedro, Pedro, may iwan ka. Di pa iwan si Pedro. Di ba, nung wala ng tao eh, sabi ng Father kay Pedro, halika Pedro, sumama ka sa akin sa confession room. Confession room. Bakit o Father? Huwag ka nang maingay basta sumama ka sa akin. Di nagpunta na sila sa confession room. Yan. Ngayon, Pedro, wala ka bang ikukumpisal? Sumagot si Pedro. Wala ko, Father. Eh, wala man akong kasalanan eh. Sige na, pagtapat mo na. Mangumpisal ka na. Eh, wala man ako ikukumpisal, Father. Tsaka kakukumpisal ko nung isang linggo eh. Talaga bang ayaw magsalita? Anong ang kasalanan ko, Father? Sumagot yung pare. Ilabas mo na yung 50 pesos na dinukot mo. Ano nga, Father? Hindi marinig. Hindi marinig. Sabi ng Father, imposible hindi mo marinig eh. Screen lang yung nakaharang sa atin. Uulitin ko, ilabas mo ng 50 pesos na kinuha mo kanina. Father, talagang hindi ko marinig eh. Ang galit yung Father. Imposible hindi mo marinig. Gusto niyo, Father, sabi ni Pedro, palit tayo, Father. Yeah. Diyan ako sa loob, dito kayo sa may labas. Nagpalit. Nagpalit sila. Oo. Ito ang inasabi ni Pedro. Ngayon, Father, sabihin mo kung narinig mo ako, sino yung babaeng lumabas sa kwarto mo kagabi? Ano sabi ni Padre? Tama ka, Pedro. Talaga hindi marinig dito. Porky, bakit gusto kong mag-isip? Nangangarap palang bumili ng kotses para sa Pasko. Napokpok na sa ulo ng nanay ko. Inang. Dati, ikaw ba, ano, naalala mo sa mga school days mo noon? Masarap din ang school days ko. Mga nakaraan, mga barkada, siyempre. Wala kasi, may naalala ko nangyari sa aming katawa to. Eh. Kasi noon, meron kami teacher, substitute teacher ba tawag? Substitute, oh. Hindi nagpapakilala sa class, I'm your substitute teacher. My name is Miss Crepias. Ano pangalan? Miss Crepias. Don't forget the R. Yung isang classmate ko hindi nakikinig. Yan. Nagkalit ng teacher ko, hey you! Tinawag niya, yes ma'am. Are you listening? Yes ma'am. Kung talaga nakikinig ka, what's my name? Oh, don't forget the R, don't forget the R. Nahulaan ng bata. Ano sabi? Ano sabi ng bata? Anong pangalan ko? Sumagot yung bata. Ma'am, Miss Pruke. Nya! Chapi, bilid din naman ako sa nanghuling siga sa amin. Bakit naman? Isipin mo, huli na pare, ayaw pa rin umamin. Ba't tigas ah? Ano ba nangyari?
Ito nga kasi, nahuli nga siya sa salang pagnanakaw. Aha. Ayaw umamin talaga. Mhm. Ang pangalan si Pedrong Bulag Pedrong Bulag. Dinala siya sa 3 kwarto ng hepe. 3 kwarto. Oo, sa unang kwarto, punong-puno sa lapi. Yan. Puro tigi 1,000, paldong-paldong. Naku ha. Sabi nga ng hepe, yan, Pedrong Bulag. Nakikita mo ba isang tambak na pera niyan? Sige, kumuha ka. Magpakasawa ka. Yan. Ano sabi ni Pedrong Bulag? Boss, bulag ako. Kung ano mang yan nasa harap, hindi ko nakikita yan. Wala talaga nangyari. Bigo pa rin si hepe. Oo. Ang ginawa na, dinala sa 2 kwarto. Yan. Yung mga kwarto ng mga diamante, ginto. Diamante. Lahat pa rin mamahaling bato. Wow. Nagsalim nga si Hepe dahil sa nagkikislapan eh. Sumigaw ulit si Hepe. Yan. Yan, Pedrong Bulag. Hindi ka ba nasisilaw sa kanyang mga batong yan? Sige, kumuha ka. Yan. Ano sabi niya? Wala rin. Sabi ni Pedrong Bulag, boss naman. Kung ano man yung nasa aking harapan, talagang hindi ko nakikita. Bulag ako eh. Tapos, dinala siya sa 2 kwarto. 3 kwarto. Punong-puno ng mga gandang babae, parin patanggag. Wow. Ang puputi. Wow. Parin sexy. Nuts. Pare, walang damit. Ha? Sabi ng hepe, yan Pedro, hindi ka ba natatakam sa mga magagandang babae niyan? Yan. Sumigo si Pedro ulit, Boss! Kung ano man yan nasa harap ko, talagang hindi ko nakikita. Bulag ako eh. Sumigaw na si hepe. Kalokohan! Kung talagang hindi mo nakikita yan, bakit nakatayo yung harapan mo? Yan. Porky, Oh. alam mo naman ito pag mapapasko, di ba? Hmm. Lahat ng mga overdue accounts sa Meralco pare, ginagawa niya ni dino-double time para makolekta. Talagang mahigpit siya sa Meralco, pare. Ako pare, may barkada akong kolektor ng Meralco. Oh, anong nangyari? Pare, ang ginawa niya hindi niya makita sa umaga yung kanyang mga customer, yung mga kliyente niya. Sa gabi niya pinuntahan. Overtime na yun. Pare, yun to nga. Isang beses nagpunta sa subdivision. Ba, subdivision pa. Oo. Ginawa niya nakita yung ganda ng bahay, kinatok niya. Oh. Kinatok niya, pak, pak, pak. Pagkatok niya, pagbukas pare, ang ganda ng babae. Babae? Sexy. Naka-nighties lang. Matindi, ha? Sabi nga ng lalaki, sabi ng barkada kong, ako ho ay kolektor. Ang inyong account ay overdue na. Baka pwede hong magbayad na ho kayo. Dapat talagang bayaran, no? Sabi ng babae, wala ho akong pambayad ho rito at wala ho ang mister ko. Baka pwede hong bumalik na lang ho kayo bukas. Pinabalik pa bukas. Parang ganda ng katawan ng babae. So, ano nangyari? Ang ginawa pa rin ng barkada ko, bumalik kinabukasan. Bumalik siya, ha? Pagkatapos katok siya, pak, pak, pak. Pagbukas niya, parang ganyan, wala na pa rin yung 90s. Yung babae din yun? Nakabrat, nakapanty na lang. Ba, matindi. Sabi ng barkada ko, ma'am, ako po yung kolektor sa Meralco, baka po ako pwedeng magbayad na ho kayo. Masyado ng overdue account sa inyo. Tama. Sabi ng babae, wala pa rin ho yung mister ko eh. Naku, patay. Baka pwedeng bumalik na lang ho kayo bukas. Sige ho. Pinabalik na naman siya kinabukasan. Kinabukasan pare, pagkatok niya, pak, pak, pak. Pagbukas ng pinto pare, wala na yung paring bra. Yung babaeng uling yun? Tanggal na ang bra pare, nakapanty na lang. Panty na lang. Sabi niya, alam ko na ho. Sabi ganun ng Ba, barkada. inunahan ng kolektor, ha? Babalik ho ako bukas. Ba, matindi. Kinabukasan pare. Magang-maga pa lamang pare, medyo magkahapon ng konti pare. Pumunta na kagad sa subdivision. Kinatok niya na. Hindi. Ba, hindi kinatok, ha? Inisip niya pare yung una. Yung unang dating niya pare, naka-90s lang yun. Oo, tama, naka-90s, oh. Pangalawang gabi, nagpunta siya pare, naka-bra, nakapanty. Wala na yung 90s, oh. Pagkatapos sumunod naman pare, nakapanty lang, walang bra. Wala nang bra, oh. Ngayon pare, pati panty wala na. Sigurado yun. Ang ginawa ng barkada ko pare, lumapit sa pintuan. Hinubad niya yung pantalon. Hinubad yung pantalon? Binaba yung brief. Pati brief? Tapos hinawakan niya yung kanyang sandata. Ba, matindi. Tinutok doon sa pinto. Ba, ayos. Sabay katok. Pak, pak, pak. Bumukas yung pinto. Lumabas yung babae. Ba, pare, hindi. Ano? Nakita niya pare, laki ng katawan ng lalaki, nakaganyan sa pinto. Bakit? Ano kailangan mo? Patay na, wala na. Pare, hindi makikiboy pare yung aking barkada dahil hawak-hawak niya siyang dati. Wala na siya dusod ng pare. Tinatagan niya ang loob niya. Ano sabi ng barkada mo? Pag hindi kayo nagbayad, iihang ko bahay niyo. Patay! Okay. Chapi, may problema ako eh. Ikaw puro problema. Bakit na naman? Dahil sa panonood ko ng basketball sa TV, hanggang sa panaginip, dala ko pa rin. Ang ibig mong sabihin, pare, nananaginip ka ng basketball gabi-gabi? Oo. Kaya paggising ko, lagi akong pagod sa kasisigaw. Pare, patingin ka muna sa doktor. Para makatulog ka naman. Kahit ngayong gabi, magpatingin ka na. Huwag mo na ngayon. Bakit? Championship ngayong gabi. Bullshit! Chapi, nanaginip ako gabi, sayang. Bakit na naman sayang? Nagkalabuan kasi. Tiyam na. Ano ba napanaginip mo? Nanaginip ba ako naglalakad sa tabing dagat? Tapos? Tapos may nasipa akong isang bote.
Ngayon? Ngayon, may lumabas na biglang isang genie. Ha? Ang sabi sa akin, salamat Panginoon at pinalaya mo ko. Bilang ganti, humiling ka ng isang kahiling ang gusto mong makamit. Anong sabi mo? Wala, sabi ko gusto kong gawin mo kung maliit na bagay para nakasingit ako sa pagitan ng dalawang hita ni Don Solueta. Wow! Don Solueta pa, ha? Alam mo naman, crush ko yun noon pa. Anong ginawa sa'yo ng genie? Kumumpas yung genie. Ginawa kong sanitary napkin. Sanitary napkin? Anong nangyari? Di nakasingit ka? Hindi pa rin Bakit? Kasi ginawa akong modest Whisper pa lang gamit niya.